ang buong Tsina ay nasa matinding gulo ngayon. Sa hangarin na dominahin ang pandaigdigang merkado ng paggawa ng barko, nagbuhos sila ng napakalaking pondo sa loob ng maraming taon. Upang mabilis na makahabol sa merkado na pinangungunahan ng Pilipinas at Amerika, pinili ng Tsina ang shortcut imbes na dumaan sa matuwid na paraan. Sa pagnanais na makuha ang teknolohiya ng Pilipinas sa liquefied natural gas, LNG carrier, nag-alok sila ng malaking suweldo upang makuha ang mga inhinyero at higit pa rito, kinuha nila ang mga innovative na blueprint ng Pilipinas at nagsimulang gumawa ng eksperimental na produksyon sa kanilang sariling mga shipyard. Ngunit ang dulo ng shortcut na iyon ay isang matinding trahedya. Sa unang pagsubok na paglalayag, maraming problema ang lumabas at ang buong mundo ay nabalutan ng pagkabigla. Saan nga ba nagkamali ang proyekto ng Tsina na dominahin ang paggawa ng barko? Kung interesado ka sa kuwento ng kamangha-manghang reversal na ito, mangyaring mag-subscribe at mag-iwan ng like. Kumusta? Ako si Eric Schneider. Noong Marso 15, bandang 2:60 ng hapon, nakatanaw ako sa ilog Elbe mula sa bintana ng aking opisina sa Hamburg, Alemanya. Biglang may nagmamadaling pumasok na assistant. May bisita raw mula sa Tsina na dumating ng walang paunang appointment. Ang unang impresyon ko kay Ji Chen nang pumasok siya ay matindi. Nasa maagang 50s, 180 centimeters ang taas, at perpektong nakasuot ng kulay abo na suit. Hawak niya ang isang leather briefcase at isang mahalagang proposal na nakasulat. Nang magkamayan kami, may kakaibang kaba ang dumaloy mula sa kanyang kamay. Diretso sa punto si Ji Chen. Ipinakilala niya ang sarili bilang vice-presidente ng China Ocean Group at sinabing bibigyan niya ako ng pagkakataong baguhin ang kasaysayan. Nang buksan ko ang proposal na inilagay sa harap ko, halos hindi ako makahinga. Isang order para sa 10 LNG carrier. Ngunit ang presyo ay kalahati lang ng quotation ng mga shipyard sa Pilipinas. Ang delivery time ay 81. Kalahati ng karaniwang 26 buwan. Walang pag-aalinlangan ang boses ni Ji Chen. Tinitiyak niya na babaguhin ng Tsina ang power structure ng industriya ng paggawa ng barko. Gamit ang kanilang innovative na teknolohiya, puno siya ng ambisyon na basagin ang monopoly ng Pilipinas at Amerika at magbukas ng bagong panahon. Kinuha ko ang calculator sa aking isip. 1 bilyong euro ang matitipid kumpara sa karaniwang barkong gawa sa Pilipinas. Katumbas ito ng net income ng aming kumpanya sa loob ng 3 taon. Ngunit may mali. Nagtataka ako kung paanong posible ang ganoong kahangahangang kondisyon. Nabasa ni Ji Chen ang ekspresyon ko at ngumiti. Ipinakita niya ang kumpiyansa na ang teknolohiya ng Tsina ay umabot na sa world-class na antas. Tiniyak niya na nalampasan na nila ang Pilipinas sa cryogenic technology at membrane system. Ang mga larawan ng shipyard ng Tsina ay nasa loob ng mga dokumento. Malalaking dry dock, modernong welding robots, at precision inspection equipment. Sa tingin ko, hindi ito naiiba sa mga shipyard ng Pilipinas. Hindi, ang ilang bahagi ay tila mas moderno pa. Nang ilabas ni G. Chen ang kanyang huling trump card, bumilis ang tibok ng puso ko. Ito ay isang exclusive contract. Isang kondisyon na mabibigyan kami ng priority na supply ng LNG ng Tsina sa loob ng susunod na 10 taon. Isang pagkakataon ito para maging dominante kami sa pandaigdigang merkado ng LNG carrier kumpara sa aming mga kalaban. Tiningnan ko ang world map na nakasabit sa dingding ng conference room. Mula sa Suez Canal hanggang sa Malacca Strait, nakalatag ang mga ruta sa dagat na tinahak ko sa loob ng 30 taon. Kung magtatagumpay ang proposal na ito, mangunguna ang aming kumpanya sa pandaigdigang industriya ng pagpapadala. Sinabi pa ni Ji Chen, ang panggagaya ay mas mabilis at mas sigurado kaysa sa innovation. Puno siya ng kumpiyansa na dahil ganap nang naabsorb ng Tsina ang teknolohiya ng Pilipinas, makakapagdulot na sila ng mas magagandang resulta. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang bilang na 4 bilyong euro ang matitipid ay umikot sa aking isipan. Ngunit kasabay nito, may anxiety din. May kutob ako na may dahilan ang ganoong kahangahangang kondisyon. Sa huli, pinili ko ang kita. Pagkalipas ng 18 buwan, Setyembre 3, 6 ng umaga, sa Kidong Shipyard ng Tsina,
Sa wakas ay naihatid ang unang LNG carrier. Ang dambuhalang barko na may haba na 345 m, lapad na 533 m, at kapasidad na 174,000 cubic meters ay kahangahangang lumulutang sa dagat. Binuksan ko ang bote ng champagne sa seremonya ng paghahatid at ngumiti. Nakipagkamay ako kay Ji Chen, binabati ang tagumpay ng isa't isa. Kinukunan kami ng mga photographer at pakiramdam ko ay nagtagumpay ako. Kalahati ng presyo ng gawa sa Pilipinas, kalahati ng delivery time, puno ako ng pagmamalaki na binago ko ang kasaysayan ng industriya. Buong tapang akong nagpahayag sa harap ng mga mamamahayag, isang bagong panahon ng kahusayan na nalampasan ang kalidad ay binuksan. Ang unang paglalayag ay sa ruta na 24,000 kilometers mula Shanghai patungong Wilhelmshaven, Alemanya, isang ruta na nagdadala ng 170,000 tonelada ng LNG, dadaan sa Suez Canal at tatawid sa Atlantic Ocean. Ang inaasahang oras ng paglalayag ay 25 araw. Setyembre 4, 3 ng hapon, habang umaalis ang barko sa Shanghai, may wine glass ako sa aking kabin. Nagpadala ng hudyat si Kapitan Mueller sa radio na umaalis na sila. Ang lahat ng sistema ay normal. Ang unang 12 oras ay perpekto. Ang barko ay naglayag ng maayos sa bilis na 22 knots. Ang cooling system ay matatag na gumagana at ang temperatura ng kargamento ay perpektong napanatili sa 62 das. Nagpadala ako ng email sa punong tanggapan sa Hamburg na maayos ang pag-alis. Ngunit, Setyembre 5, 9:47 ng umaga, tumunog ang cellphone ko. Nagulat siya na may abnormal vibration sa kargamento tank numero 1. May natuklasang maliit na bitak sa membrane system at tumatagas ang cooling gas. Agad akong tumakbo sa situation room. Sa Crisis Management Center sa ikatlong palapag ng punong tanggapan, umilaw ang mga real-time monitoring screen. Ang lahat ng sensor data ng barko ay nagpadala ng babala na kulay pula. LF-15 ng umaga, mabilis na lumala ang sitwasyon. Nagsimula nang tumaas ang temperatura sa kargamento tank numero 3. Ang temperaturang 162 dales ay umakyat sa 150 dales. Ang 12S na pagtaas ay nangangahulugan na nagsisimula ng maging gas ang LNG. Nang magpadala ng emergency radio si Kapitan Mueller, nanginginig ang mga kamay ko. Ang presyon sa cargo tank ay lumampas sa limitasyon ng disenyo. Ang pagtagas ng gas ay tumaas sa 2.3 tonelada bawat minuto at nabubuo ang ulap ng nasusunog na gas sa paligid ng hull ng barko. 1 sakat sapos tatudus ng hapon. Dumating ang sandali na hindi ko malilimutan habang buhay. Tumunog ang alarm ng pagsabog ng kargamento. Isang malaking apoy ang sumiklab mula sa gitna ng barko. Ang haligi ng apoy na umabot sa 50 meter ang taas ay bumalot sa kalangitan. Sa satellite imagery, parang sumasabog na bulkan sa dagat. Nang magpadala ng huling radio si Kapitan Mueller, napaupo ako. 23 crew members ang nakaligtas, at ang operasyon ng barko ay ganap na itinigil. Sa kabutihang palad, walang nasawi, ngunit ang 170,000 tonelada ng kargamento at ang 200 bilyong yen na barko ay nasusunog. Kumalat ang video sa buong mundo sa loob ng 3 oras. Ang mga pangunahing media sa buong mundo ay nagbalita agad. China LNG carrier. Sumabog matapos ang 18 oras na unang paglalayag, ang taya ng CEO ng Aleman, natapos sa trahedya. Ang mga headline ay parang kutsilyong tumusok sa dibdib ko. Tinawagan ko si Ji Chen sa video call. Ang mukha niya sa screen ay namumutla. Nagdahilan siya na walang problema sa disenyo at malamang na may pagkakamali sa proseso ng welding. Ngunit walang kumpiyansa sa kanyang boses. Nang gabing iyon, mag-isa akong nakaupo sa tahimik na opisina. Ang daungan ng Hamburg ay nagniningning sa labas ng bintana, ngunit ang lahat ay tila madilim sa akin. Ang matamis na tukso ng 4 bilyong euro na matitipid ay naging 200 bilyong yen na pagkalugi. Doon ko lang napagtanto, ang teknolohiya ay hindi lamang mga numero. Pagkalipas ng 6 na oras nang kumalat ang video ng pagsabog sa mundo, nagsimulang tumunog ang cellphone ko na parang bomba. Ang unang tawag ay mula kay G. van der Velde, ang CEO ng Rotterdam LNG Terminal sa Netherlands. Malamig na parang yelo ang boses niya.
Isang abiso ng cancellation para sa natitirang siyam na barko. Ang 1.8 trilyong yen na kontrata ay naglaho agad. Ang pangalawa ay mula sa Allianz, ang pinakamalaking kumpanya ng seguro sa Alemanya. Ang ehekutibo na namamahala sa maritime insurance ay nagsalita sa malamig na tono. Kailangan kong bayaran ang kabuuang 400 bilyong yen, kasama ang 200 bilyong yen para sa pagkalugi ng barko, at 5 bilyong yen para sa pagkalugi ng kargamento, at ang kompensasyon para sa polusyon sa dagat. Yumuko ako sa executive conference room sa ika-12 palapag ng punong tanggapan sa Hamburg. Masakit ang titig ng 15 executive sa akin. Nakita ko ang pagkabigo at galit sa mata ng mga kasamahan na nakatrabaho ko sa loob ng 30 taon. Sinabi ng tagapangulo ng Board of Directors, si G. Wines sa isang mabigat na tono, ang stock price ng kumpanya ay bumagsak ng 32% sa isang araw. Ang 100 bilyong yen ng market capitalization ay nawala. Ang mga investor ay nasa panic at nagbebenta ng maramihan. Ang pinakamasakit ay ang pintas ng media. Ang aking larawan ay nasa front page ng Handelsblatt, ang pinakamalaking pahayagan sa ekonomiya ng Alemanya. Ang headline, ang kabayaran ng kasakiman. Bumili ng mura, nagbayad ng mahal, at nasira. Puno ito ng panunuya. Ang Financial Times ng UK ay mas direkta. Sa headline na kahihiyan ng industriya ng pagpapadala ng Aleman, matindi nitong pinintasan ang aking management philosophy. Ito ay tinukoy bilang isang tipikal na pagkabigo na naghahanap lamang ng kita at nagpapabaya sa kaligtasan. Ngunit ang tunay na pagkabigla ay nangyari sa China. Ang punong tanggapan ng China Ocean Group sa Beijing ay naging isang sementeryo. Nagsagawa ng emergency press conference si Ji Chen, ngunit hindi niya masagot ng maayos ang sunod-sunod na tanong ng mga mamamahayag. Ang kumpiyansa na nasa mukha niya ilang araw pa lang ang nakalipas ay ganap na nawala. Nagpadala ng investigation team ang gobyerno ng Tsina. Ang news sa state-run television ng Tsina ay nagpakita kay Ji Chen na tinutugis ang kanyang pananagutan sa pambansang kahihiyan. Bumasa siya ng isang liham ng paghingi ng paumanhin habang nakayuko sa loob ng shipyard sa Shanghai. Mas lalo ang kaguluhan. Ang mga inhinyero ay nagtuturuan, desperadong iniiwasan ang pananagutan. Pinintasan ng design team ang welding team, at tinukoy naman ng welding team ang material team. Ipinilit naman ng inspection team na may mali sa disenyo. Isang video ng isang inhinyero na sumisigaw at inihagis ang mga blueprint sa sahig ang kumalat sa social media. Isang veteran na may sarintak taong karanasan ang umiiyak at sumisigaw, perpekto ang mga drawing, bakit hindi tayo kinampihan ng dagat? Sa panloob na pagpupulong, kailangang harapin ni Jichen ang malungkot na katotohanan. Ang tiwala sa buong industriya ng paggawa ng barko ng Tsina ay bumagsak. Nagsimulang magkaroon ng pagdududa ang mga global buyers sa mga barkong gawa sa Tsina. Nang gabing iyon, mag-isa akong naiwan sa opisina, nakatanaw sa labas ng bintana. Ang mga cargo ship ay tahimik na dumadaan sa Ilog Elbe. Ang katotohanan na lahat ng mga barko na iyon ay gawa sa Pilipinas ay masakit na tumusok sa aking dibdib. Isang mensahe ang dumating sa cellphone ko. Mula ito kay Ji Chen, isang maikling pangungusap. Nigaya namin ang teknolohiya, ngunit nawala namin ang kaluluwa. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang mas nakakatakot kaysa sa pagkalugi ay ang pagkawala ng tiwala, at ang tiwala, kapag nasira, ay hindi nabibili ng ginto. Kinabukasan, gumawa ako ng isang malaking desisyon. Kailangan kong ibunyag ang lahat ng katotohanan na ito. Nais kong tiyakin kung ang barko ba talaga ay gawa ng Tsina gamit ang sarili nilang teknolohiya o may iba pang lihim na nakatago. Isang linggo matapos akong sumumpa na ibunyag ang katotohanan, nakatanggap ako ng isang nakakagulat na ulat. Setyembre 13, 10 sapo ng umaga, binisita ako ni G. Schmidt, ang pinuno ng investigation team ng kumpanya ng seguro. Hawak niya ang isang makapal na file na may 300 pahina. Ito ang Accident Analysis Report. Nang buksan ni G. Schmidt ang file, hindi ako makahinga. Ang nakasulat sa unang pahina ay nagpabago sa aking mundo. Ang blueprint na ginamit ng shipyard ng Tsina ay hindi self-developed, ngunit ito ay ang orihinal na drawing na inilabas mula sa Navios Pilipino noong 2021.
Nanginginig ang kamay ko habang binubuklat ang mga pahina. Sinundan ito ng detalyadong technical analysis. Ang komposisyon ng material ng membrane, ang welding pattern, ang layout ng cooling system, lahat ay 99.7% na katulad ng orihinal ng Pilipinas. Ipinaliwanag ni G. Schmidt sa malamig na boses. Ninakaw lang ng Tsina ang drawing, ngunit hindi nila alam ang innovative na teknolohiya. Ang special alloy production, ultra-low temperature welding method, ang paraan ng paghawak sa insulation, lahat ay ginawa lang ng basta-basta. Nahilo ako. Lahat ng pinaniniwalaan ko sa loob ng 18 buwan ay kasinungalingan. Ang sinasabi nilang innovative technology ng Tsina ay isa palang blueprint na ninakaw mula sa Pilipinas. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ni Ji Chen. Ang panggagaya ay mas mabilis at mas sigurado kaysa sa innovation. Ang boses na puno ng kumpiyansa ay tila walang laman na ngayon. Setyembre 15, gumawa ako ng matapang na desisyon. Nagpasya akong pumunta ng direkta sa Pilipinas upang tiyakin ang katotohanan. Ano ang tunay na teknolohiya? Bakit ang barko na ginawa gamit ang parehong blueprint ay nagbigay ng ganoong magkaibang resulta? Dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, noong Setyembre 16, 3 ng hapon. Ito ang unang pagkakataon na tumuntong ako sa lupain ng Pilipinas. Ang skyline ng Maynila na nakita ko mula sa paliparan ay mas kahanga-hanga kaysa sa inaasahan. Kinabukasan, binisita ko ang Navios Filipino Shipyard sa Subic Bay, isang dambuhalang shipyard. Ang kapaligiran na naramdaman ko mula sa pasukan ay naiiba sa shipyard ng Tsina. Sinalubong ako ni Engineer Manuel Manong Diaz. Nasa huling 50 years, siya ay isang veteran na may 30 taong karanasan. Mula sa sandaling nagkamayan kami, ang craftsman's soul ay nadama ko sa kanyang mga mata. Ang unang lugar na dinala ako ni Manong Diaz ay ang design room. Dose-dosenang inhinyero ang nagsusuri ng mga drawing sa computer hanggang 0.1 millimeters. Sinabi niya na may isang inhinyero na nag-compute lang ng isang welding line sa buong araw. Nagulat ako. Isang trabaho na tinatapos sa Tsina sa loob ng isang araw ay ginagawa dito sa loob ng isang linggo. Nabasa ni Manong Diaz ang aking ekspresyon at sinabi, "Hindi kami barko ang ginagawa, kundi tiwala. Ang susunod ay ang welding site. Ang mga welder ay nagtatrabaho sa loob ng dambuhalang hull. Isang welder ang gumugugol ng 30 minuto para mag-weld ng 3 centimeters na haba." Nagtanong ako. Ang sagot ni Manong Diaz ay tumusok sa aking dibdib. Ang welding na tumatagal sa ultra-low temperature ay kailangang maging perpekto sa temperatura, presyon, at bilis. Kahit 0.1 degrees lang ang pagkakaiba, magkakaroon ng bitak pagkalipas ng 20 taon. Ang pinakanakakagulat ay ang proseso ng inspection. Ang natapos na membrane tank ay isinasailalim sa ultra-low temperature test sa loob ng 24 oras. Isang proseso ito upang tiyakin na makakayanan nito ang 170 degrees sa loob ng 180 oras at 180 degrees sa loob ng 104 oras. Sinabi ni Manong Diaz, malamang ay nilaktawan ng China ang proseso na ito dahil ito ay matagal at mahal. Sa sandaling iyon, napagtanto ko kung bakit ang barko na ginawa gamit ang parehong drawing ay nagbigay ng magkaibang resulta. Sa oras ng tanghalian, habang nakikipag-usap kay Manong Diaz, nalaman ko ang mas malaking katotohanan. Ang drawing ay simula lamang. Ang tunay na teknolohiya ay nasa know-how na naipon sa loob ng 30 taon, ang sense ng mga daliri ng mga craftsman, at ang pilosopiya ng paghahanap ng pagiging perpekto. Pagdating ng hapon, binisita namin ang aktwal na LNG carrier. Isang dambuhalang 170,000 bili, toneladang barko ang tahimik na nakaangkla. Ang panlabas na anyo ay katulad ng nakita ko sa Tsina, ngunit malinaw ang pagkakaiba sa mga detalye. Ang welding line ay perpektong makinis. Ang bawat bolt ay mahigpit na nakakabit. Sinabi ni Manong Diaz na hawakan ko, at ang joint ay napakakinis na hindi ito madarama. Nang gabing iyon, habang nakaharap kay Manong Diaz at umiinom ng Filipino rum, nagtanong ako ng huling tanong. Bakit ang parehong blueprint ay nagbibigay ng ganoong magkaibang resulta? Ang sagot niya ay nagpabago sa aking buhay.
Nang gabing iyon, habang nakatanaw sa labas ng bintana sa hotel sa Subic, napagtanto ko, ang hinabol ko sa loob ng 11 buwan ay hindi teknolohiya, kundi isang ilusyon. Ang tunay na teknolohiya ay hindi mga numero, kundi filosofiya. Sa pangalawang araw ko sa Pilipinas, nasaksihan ko ang pinakamahalagang eksperimento sa aking buhay. Setyembre 18 nunang umaga, dinala ako ni Manong Diaz sa research center sa Subic. May nakakagulat na bagay na naghihintay doon. Dalawang modelo ng membrane tank na ginawa gamit ang parehong blueprint ang magkatabi. Ang kaliwa ay gawa sa Pilipinas, at ang kanan ay gawa sa China. Ang panlabas na anyo ay halos hindi makilala. Pareho ang laki, pareho ang hugis. Ngunit seryoso ang ekspresyon ni Manong Diaz. Sinimulan niya ang unang pagsubok. Sabay-sabay silang nagbuhos ng liquid nitrogen sa dalawang tangke. Ang temperatura ay 196 sapas. Mas matindi pa ito kaysa sa LNG. Ang unang 30 minuto, walang nakitang pagkakaiba. Ang parehong tangke ay matatag na napanatili ang ultra-low temperature. Naisip ko sa loob ko, parehong blueprint kaya magkatulad ang resulta. Ngunit pagkalipas ng 1 oras, nagsimulang lumabas ang maliit na pagkakaiba. May napansin na napakaliit na vibration sa tangke ng China. Ang halaga ng sensor ay 0.02 millimeters lang ang amplitude. Isang napakaliit na paggalaw na hindi makikita ng mata. Seryosong itinuro ni Manong Diaz ang monitor. Nagsimula na, sabi niya ng mahina. Hindi ko maintindihan kung ano ang nagsimula. Pagkalipas ng 2 oras, malinaw ang pagkakaiba. Ang vibration ng tangke ng Tsina ay lumaki hanggang 0.1 mm. Kasabay nito, nagsimulang maging irregular ang frost sa ibabaw ng tangke. Isang senyales na hindi gumagana ng maayos ang insulation. Ang gawa sa Pilipinas ay perpekto pa rin. Walang vibration at ang temperatura sa ibabaw ay pantay na napanatili. Ito ay matatag na parang nasa orihinal na estado. Ipinaliwanag ni Manong Diaz, ang pagkakaiba lang ng 30 sa welding temperature ay nagpapabago sa metal structure. Isang maliit na pagbabago, ngunit nakamamatay sa ultra-low temperature. Nang marinig ko ang kanyang sinabi, kinilabutan ako. Sa 3 oras, tumunog ang warning sound mula sa tangke ng Tsina. Isang senyales na mabilis na tumataas ang panloob na presyon. Ang liquid nitrogen ay naging gas at lumobo ng 700 beses sa volume. Nagmamadaling binuksan ni Manong Diaz ang safety valve. Ang puting singaw ay bumulwak na parang fountain. Kung ito ay aktwal na LNG, isang malaking pagsabog ang mangyayari. Eksakto itong pareho ng bangungot na naranasan ko sa Pacific Ocean. Nanginginig ang mga kamay ko. Ngayon ko lang ganap na naintindihan kung bakit nangyari ang trahedya sa loob ng 18 oras. Ninakaw ng China ang drawing, ngunit hindi nila alam ang teknolohiya upang kumpletuhin ang drawing na iyon. Binigyan ako ni Manong Diaz ng microscope. Sinabi niya na tingnan ko ng pinalaki ang welding ng dalawang tangke. Ang gawa sa Pilipinas ay parang seda ang welding line. Samantala, ang gawa sa China ay may maliit na butas at impurities kung saan-saan. 1 milimeter lang ang pagkakaiba, mabigat na sinabi ni Manong Diaz, ngunit sa dagat, ang pagkakaiba na ito ang naghihiwalay sa buhay at kamatayan. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag. Ang ultra-low temperature welding ay hindi lang pagdidikit ng metal. Kailangan nitong lumikha ng perpektong molecular bond. Ang temperatura, presyon, bilis, at maging ang hininga ng welder lahat ay kailangang kalkulahin. Naalala ko ang nakita ko sa shipyard ng Tsina. Naisip ko na efficient ang mabilis na pagtatrabaho ng mga welder, ngunit isa pala itong nakamamatay na pagkakamali. Pagdating ng hapon, binisita namin ang Material Analysis Lab. Sa Pilipinas, sinusuri ang bawat steel plate na ginagamit para sa LNG tank. Isang proseso ito upang hanapin ang mga internal crack gamit ang ultrasound at tiyakin ang impurity level gamit ang component analysis. Ang data na ipinakita ni Manong Diaz ay nakakagulat. Ang impurity content ng steel ng Tsina ay 3 beses sa gawa sa Pilipinas. Ipinaliwanag niya na kahit walang problema sa normal na temperatura, ang mga impurities na ito ay magiging simula ng bitak sa ultra-low temperature. Ang teknolohiya ay hindi na kumpleto ng daliri,
kundi ng paninindigan, puso, ang salita ni Manong Diaz na tumatak sa aking dibdib. Nigaya ng Tsina ang daliri ng Pilipinas, ngunit hindi nila nagaya ang paninindigan. Nang gabi, nagtanong ako ng huling tanong. Bakit inilalabas ng Pilipinas ang ganitong teknolohiya nang hindi nagtatago? Ang sagot ni Manong Diaz ay kahanga-hanga. Wala kaming itinatago. Maaaring makita ng sinuman ang blueprint, ngunit hindi nila kayang gayahin ang matapat na puso. Nang gabing iyon, matagal akong nag-isip sa hotel. Ang katotohanan na ang pinaniniwalaan kong innovation ng Tsina sa loob ng 18 buwan ay isang hindi maayos na imitasyon ng teknolohiya ng Pilipinas ay tumatak sa aking isip. Ngunit kasabay nito, napagtanto ko rin kung ano ang tunay na teknolohiya. Hindi ito nasa blueprint, kundi nasa pilosopiya ng mga tao na nakipaglaban sa dagat sa loob ng 30 taon. Ngayon, kailangan kong gumawa ng desisyon. Ano nga ba ang dapat kong piliin? Sa eroplano pabalik ng Alemanya mula sa Pilipinas, gumawa ako ng pinakamalaking desisyon sa aking buhay. Setyembre 20, 10 sa tantisa ng umaga. Habang umaalis ang eroplano sa Haneda Airport, nakatanaw ako sa labas ng bintana. Habang lumiliit ang Tokyo, sumumpa ako sa aking puso na itatama na ang lahat. Sa loob ng 11 oras na flight, patuloy akong nag-compute. Kinakalkula ko ang pagkalugi kung kanselahin ang kontrata sa Tsina at magkaroon ng bagong kontrata sa Pilipinas. 8 bilyong yen sa penalty, 40 bilyong yen sa pagkalugi sa pagkaantala, at ang pagbaba pa ng brand value, kabuuang 1.5 trilyong yen ang epekto. Ngunit nagpasya na ako. Natutunan ko sa Pilipinas na may mas mahalaga pa sa pera. Dumating ako sa Hamburg 11 ng gabi. Dumiretso ako sa kumpanya. Mula sa paliparan. Dumiretso ako sa kumpanya. Maraming staff ang naiwan sa Crisis Management Center na bukas bata 4 oras. Gusto nilang malaman kung ano ang natuklasan ko sa Pilipinas. Kinabukasan, Setyembre 21 ng umaga, nagpatawag ako ng emergency executive meeting. Sa conference room na puno ng 15 executive, pinakita ko ang video na kinunan ko sa Pilipinas. Ang eksena ng eksperimento na nagpapakita ng napakalinaw na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang tangke na ginawa gamit ang parehong blueprint. Ang mga ekspresyon ng mga executive ay unti-unting tumigas. Lalo na nang bumulwak ang singaw mula sa tangke ng China, lahat ay napahinga ng malalim. Bulong ng isang director. Ito pala ang teknolohiya na pinili natin. Nag-propose ako sa executive board. Agad na kanselahin ang kontrata sa Tsina at magkaroon ng 10 taong long-term contract sa Navios Pilipino. Isang proposal na piliin ang pangmatagalang tiwala kahit na magdusa sa panandali ang pagkalugi. Hindi kakaunti ang pagtutol. Matindi ang pagtutol ni Jay Mueller, ang finance director. Sabi niya, ang pagpili ng mas mahal na gawa sa Pilipinas ay parang suicide dahil ang penalty fee lang ay sapat na para pabagsakin ang kumpanya. Ngunit hindi ako sumuko. Pinilit ko sila habang inaalala ang trahedya sa loob ng nakaraang 18 buwan. Idiniin ko na natutunan ko ang aral na ang murang bili, mahal ang balik. Tiniyak ko na ang tiwala ay hindi cost, kundi investment. Nang isailalim sa voting, naaprubahan ito sa 9/5 na boto. Kahit nahirap, ito ay isang bagong simula para sa akin. Nang hapong iyon, tumawag ako sa Pilipinas kay Manong Diaz. May interpreter sa pagitan ko na hindi marunong mag-Filipino at siya na hindi bihasa sa Ingles, ngunit nagkaisa ang aming puso. Isang proposal na mag-order ng 10 LNG carrier sa loob ng 10 taon. Ang pagkabigla ay nadama sa boses ni Manong Diaz. Sinabi niya na ito ang unang pagkakataon na may kumpanya ng pagpapadala ng Aleman na nag-alok ng ganoong long-term contract. Karaniwan daw kasi, ang mga kumpanya sa kanluran ay naghahangad lamang ng panandaliang kita. Ang mga kondisyon ng kontrata ay kahanga-hanga. 400 bilyong yen bawat barko. Kabuo ang 4 trilyong yen. Ito ay doble ang presyo kumpara sa Tsina, ngunit hindi ako nag-atubili. Kumpiyansa ako na sulit ang kalidad. Samantala, isang ganap na naiibang sitwasyon ang nangyayari sa Tsina. Setyembre 22, nagsagawa ng press conference si Ji Chen sa Beijing.
Habang nakatuon ang media ng buong mundo, yumuko siya. Nakuha namin ang drawing, ngunit nawala namin ang kaluluwa. Ang isang pangungusap na ito ni Ji Chen ay ipinadala sa buong mundo. Isang sandali na bumagsak ang pride ng industriya ng paggawa ng barko ng Tsina. Nagpatuloy si Ji Chen sa kanyang pagsisisi. Inamin niya na ang pagnanakaw ng teknolohiya at ang pagkumpleto ng teknolohiya ay ganap na magkaibang antas. Inamin niya ang kanyang kayabangan na naniniwala na ang panggagaya ay ang shortcut sa tagumpay. Gumawa rin ng hakbang ang gobyerno ng Tsina. Inihayag nito ang isang komprehensibong pagrerepaso sa development strategy ng industriya ng paggawa ng barko. Nagpatuloy ang pagsisisi na sila ay natabunan ng panandaliang resulta at napabayaan ang mga pundasyon. Nang makita ko ang eksena, naramdaman ko ang kakaibang simpatiya. Chen at ako, nabulag kami sa kasakiman at nawala ang tunay na halaga. Ako lang ang mapalad na nabigyan ng pagkakataong makita ang katotohanan. Setyembre 25, sa wakas ay formal na nilagdaan namin ang kontrata sa Navios Pilipino. Ang seremonya ng paglagda na ginanap sa isang sikat na hotel sa Maynila ay dinaluhan ng media mula sa magkabilang bansa. Ang dahilan kung bakit tinalikuran ng CEO ng kumpanya ng pagpapadala ng Aleman ang Tsina at pinili ang Pilipinas ay naging mainit na paksa. Sunod-sunod ang mga tanong ng mga mamamahayag. Bakit mas mahal ang pinili mong Pilipinas? Sulit ba ang pagkalugi? Ang sagot ko ay maikli at malinaw. Ang teknolohiya ay hindi presyo, kundi tiwala. Ang dagat ay tumatanggap lang ng mga matatapat. Nang pirmahan ko ang kontrata, nakipagkamay ako kay Manong Diaz. Ang bigat ng 30 taong craftsmanship ay dumaloy mula sa kanyang kamay. Ngayon, nakipagpartner na ako sa tunay na teknolohiya. Nang gabing iyon, habang nakatanaw sa labas ng bintana sa hotel sa Maynila, naisip ko, nawala ako ng malaking halaga na 1.5 trilyong yen, ngunit nakakuha ako ng mas malaking bagay. Ito ay isang mapagkakatiwalaang partner at tamang value. Ang tunay na simula ay ngayon. Isang linggo matapos kong piliin ang Pilipinas, gumalaw ang buong mundo. Setyembre 30 ng umaga, isang nakakagulat na balita ang dumating sa aking opisina. Inihayag ng Stolt, ang pinakamalaking kumpanya ng pagpapadala sa Norway, ang kumpletong cancellation ng kontrata nito para sa 12 LNG carriers at Tsina. Isang kontrata na nagkakahalaga ng 1.8 trilyong yen. Ang sinabi ng CEO ng Stolt sa press conference ay kahanga-hanga. Ang matapang na desisyon ng kumpanya ng pagpapadala ng Aleman ay nagbigay ng babala sa amin at idineklara na ang kaligtasan ay isang halaga na hindi maaaring ikompromiso. Pagkatapos nito, nagsimula ang domino effect. Ipinagpaliban ng CMA-CGM ng France ang order nito para sa mga container ship na gawa sa Tsina at inihayag ng K-Line ng Pilipinas ang kumpletong pagtigil sa pakikipagtulungan sa mga shipyard ng Tsina. Oktubre 2, isang emergency meeting ang ipinatawag sa International Maritime Organization. Ang mga autoridad sa pagpapadala mula sa iba't ibang bansa ay nagtipon sa punong tanggapan sa London at nagsimulang talakayin ang safety standards para sa LNG. Ang insidente na sinimulan ko ay naging isang pandaigdigang issue. Ang pinakanakakagulat ay ang reaksyon ng media. Itinampok ito ng Wall Street Journal sa front page na top story. Ang headline ay ang pagbagsak ng paggawa ng barko ng Tsina. Ang pagbangon ng Pilipinas. Ang subtitle ay, maaaring magnakaw ng drawing, ngunit hindi maaaring magnakaw ng pilosopiya. Ang Economist ng UK ay mas matalas. Sa isang special feature na ang limitasyon ng panggagaya, direkta nitong pinintasan ang technology strategy ng Tsina. Isang analysis na ang tunay na innovation ay hindi makakamit sa simpleng panggagaya. Ang media sa Pilipinas ay nagbunyi. Sa front page ng isang pangunahing pahayagan, nakita ang headline na ang kapangyarihan ng gawang Pilipino na pinatunayan ng dagat. Ibinabalita na ito ang sandali na ang teknolohiya na naipon sa loob ng 30 taon ay sa wakas ay kinilala ng mundo. Sa isang interview sa media ng Aleman, tapat akong nagpahayag. Inamin ko na sa simula, ako ay nabulag din sa presyo at gumawa ng maling pagpili. Ngunit idiniin ko na napagtanto ko sa Pilipinas kung ano ang tunay na teknolohiya. Ang teknolohiya ay hindi mga numero, kundi pilosopiya.
Ang katapatan ng mga tao na nakipaglaban sa dagat sa loob ng 30 taon ang tunay na teknolohiya. Ang aking mga salita ay kumalat sa buong Alemanya at nagsimulang magbago ang public opinion. Ang Chamber of Commerce and Industry ng Hamburg ay naglabas ng pahayag na nagpapahalaga sa aking desisyon. Kinilala nila ang tapang na pumili ng tiwala, kahit na may panandaliang pagkalugi. Oktubre 10, nagsimula ang mas malaking pagbabago. Inihayag ng Cheniere, ang pinakamalaking importer ng LNG sa Amerika, nalilikha sila ng kontrata para sa 20 barko sa Navios Pilipino. Isang malaking kontrata na nagkakahalaga ng 8 trilyong yen. Ang sinabi ng CEO ng Cheniere ay makabuluhan, naghahanap kami ng pinakaligtas na barko. Ang tiwala ang dapat unahin kaysa sa presyo. Ang halimbawa na ipinakita ko ay nakaimpluwensya sa buong industriya ng pagpapadala sa mundo. Ang industriya ng paggawa ng barko sa Pilipinas ay ganap na nagbago. Ang mga order ay dumarating ng maramihan at ang mga pangunahing shipyard sa bansa, simula sa Navios Pilipino, ay puno na sa trabaho. Ang stock price ay tumataas ng walang humpay. Ang email na natanggap ko kay Manong Diaz ay kahanga-hanga. Salamat sa inyo. Ang industriya ng paggawa ng barko ng Pilipinas ay nakakaranas ng bagong ginintuang panahon. Ngunit hinding-hindi kami magiging mayabang at lalo pa kaming magsisikap. Samantala, ang industriya ng paggawa ng barko ng China ay nahulog sa stagnation. Ang mga bagong order ay bumaba ng husto, at ang mga panawagan para sa pagrerepaso ng mga umiiral na kontrata ay dumarating ng maramihan. Ang China Ocean Group na pinamumunuan ni G. Chen ay sa wakas ay nagsimulang magbawas ng mga empleyado. Ngunit isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Oktubre 11, inihayag ni G. Chen na bibisitahin niya ang Pilipinas. At ito ay upang talakayin ang technical cooperation. Dumalo ako sa pagpupulong ni na G. Chen at Manong Diaz sa isang hotel sa Maynila. Nakita ko ang dalawang tao na magkalaban lang 2 buwan pa lang ang nakalipas na nakaupo ng magkaharap, isang malalim na sandali. Si G. Chen ang unang nagsalita. Nagkamali kami. Sinubukan naming magnakaw ng teknolohiya, ngunit ang kailangan naming matutunan ay katapatan. Ang sinseridad ay nadama sa kanyang boses. Ang sagot ni Manong Diaz ay kahanga-hanga. Walang hangganan ang teknolohiya. Tuturuan namin kayo anumang oras, hanggat mayroon kayong kagustuhang matuto ng matapat. Naiyak ako nang makita ko ang dalawang dating kalaban na nagkamayan. Pagkalipas ng ilang sandali, isang mas malaking balita ang dumating. Inihayag ng industriya ng paggawa ng barko ng Pilipinas ang pagsisimula ng pagbuo ng Next Generation Technology. Isang deklarasyon na sila ang magiging leader ng teknolohiya sa hinaharap, mula sa AI-based autonomous navigation system, eco-friendly ammonia-powered ship, hanggang sa hydrogen fuel cell ship. Muli, nagsimulang tumuon ang buong mundo sa Pilipinas. Hindi lang ang pagiging perpekto ng nakaraang teknolohiya, kundi maging ang kakayahan na maging innovative para sa teknolohiya sa hinaharap ay kinikilala na ngayon. Naramdaman ko ang pagmamalaki habang pinapanood ko ang lahat ng pagbabagong ito. Dahil sa isang matapang na desisyon ko, nabago ang mapa ng industriya ng paggawa ng barko sa mundo. Ngunit ang pinakamahalaga ay iba. Muli, napagtanto ng mundo, ang tunay na teknolohiya ay hindi ginagaya, kundi itinatayo, at ang sentro ng pilosopiya na iyon ay ang halaga ng tiwala. Pagkalipas ng 1 taon, naramdaman ko ang kagalakan sa pier ng Navios Pilipino Shipyard sa Subic Bay. 10 ng umaga, sa wakas ay naihatid ang unang LNG carrier na ginawa sa Pilipinas. Ang haba ay 345 m, ang lapad ay 53 m. Ang panlabas na anyo ay katulad ng barko na natanggap ko sa China 1 taon na ang nakalipas, ngunit alam ko ang napakalaking pagkakaiba. Ngumiti si Manong Diaz sa tabi ko. Eric, ang barko na ito ay makakasama ng dagat sa loob ng 50 taon. Ang kanyang mga salita ay puno ng kumpiyansa. Isang boses na nagpaparamdam sa pride ng 30 taong craftsmanship. May isang espesyal na bisita sa seremonya ng paghahatid. Wala na ang mayabang na anyo niya noong 1 taon. Sa halip, ang kapakumbabaan at ang kagustuhang matuto ang nadama. Eric, ang tapang na ipinakita mo ang nagpabago sa akin, sabi ni G. Chen sa akin. Ngayon,
Nag-aaral din ako ng matapat na teknolohiya. Sinabi niya na siya ay sumasailalim sa 6 na buwang training sa Pilipinas upang matutunan ang tunay na teknolohiya ng paggawa ng barko. Nagsimula ang seremonya ng paghahatid. Hawak ni Manong Diaz ang microphone at nagsalita. Ang barko na ito ay hindi lamang isang sasakyan. Ito ay isang pangako sa dagat. Ang pangako na ligtas na magdadala ng kargamento. Kinuha ko ang bote ng champagne. Eksakto itong pareho ng ritual noong 1 taon, ngunit ang pakiramdam ko ay ganap na naiiba. Dahil sa pagkakataong ito, kasama ko ang tunay na teknolohiya at tunay na tiwala. Nang bumagsak at mabasag ang bote ng champagne sa hall ng barko, naalala ko ang 1 taon na ang nakalipas. Ang mayabang na sandali sa Shanghai. Gaano ako katanga noon? 3 ng hapon, sa wakas ay umalis ang bagong LNG carrier. Ang ruta sa pagkakataong ito ay eksaktong pareho ng 1 taon na ang nakalipas. Subic Bay patungong Wilhelmshaven, Alemanya. Ngunit sa pagkakataong ito, may kumpiyansa imbes na takot. Nagulat si Kapitan Hauser sa radio. Lahat ng sistema ay normal. Handa na sa pag-alis. Isang matatag na pakiramdam na ganap na naiiba sa boses ni Kapitan Mueller noong 1 taon. Pinanood ko ang barko habang lumalayo ito sa pier. Ang bandila ng Pilipinas at ang bandila ng Alemanya ay magkatabi na lumilipad sa likuran. Ang eksenang iyon ay tila sumisimbolo sa paglalakbay sa loob ng 1 taon. Sinabi ni Manong Diaz sa tabi ko, Eric, ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na simula. Isang partnership na makakasama ng dagat sa loob ng susunod na 50 taon. Tumango ako. Pakiramdam ko ay nakatagpo ako ng tunay na partner. Nang gabing iyon, isang maliit na dinner party ang ginanap sa magandang baybayin ng Subic. Nagtipon ang mga opisyal ng industriya ng paggawa ng barko ng Pilipinas at ang mga tao sa industriya ng pagpapadala ng Aleman. Isang pagtitipon na hindi ko naisip noong 1 taon. Ang chairman ng Maritime Promotion Association ng Pilipinas ang nagbigay ng toast. Ang dagat ay tumatanggap lang ng mga matatapat. Ngayon, pinatunayan natin iyan. Lahat ay nagtaas ng baso. Tumayo rin si Ji Chen mula sa kanyang upuan. Gumawa ako ng malaking pagkakamali noong 1 taon. Sinubukan kong magnakaw ng teknolohiya. Ngunit tinuruan ako ni na Eric at Manong Diaz. Ang tunay na teknolohiya ay hindi ninanakaw, kundi pinag-aaralan. Pumalakpak ang mga tao sa kanyang mga salita. Ang mga taong magkalaban noong 1 taon ay naging guro at estudyante na ngayon. Nakakamangha na posible ang ganoong pagbabago. Matapos ang dinner party, naglakad ako ng mag-isa sa baybayin. Habang pinapakinggan ang tunog ng mga alon, inalala ko ang taon na ito. Nawalan ako ng 200 bilyong yen na barko at trilyong yen, ngunit kumpiyansa ako na nakakuha ako ng mas malaking bagay. May mensahe na dumating sa cellphone ko. Mula kay Kapitan Hauser. 2 oras na maayos ang paglalayag. Lahat ng sistema ay perpektong gumagana. Kabaligtaran ito ng bangungot na 18 oras noong 1 taon. Pagkalipas ng 2 araw, may mas magandang balita ang dumating. Isang ulat na matagumpay na dumaan ang bagong LNG carrier sa South China Sea. Dumaan ito sa pinakamapanganib na bahagi ng walang anumang problema. Pagkalipas ng 1 linggo, may balita na dumaan ito sa Suez Canal. Pagkalipas ng 2 linggo, dumaan ito sa Strait of Gibraltar. Ang bawat balita ng ligtas na paglalayag ay parang regalo sa akin. Pagkalipas ng 25 araw, Setyembre 29, 6 ng umaga, natanggap ko ang huling ulat na sa wakas ay dumating na ito sa Wilhelmshaven. Ang 170,000 tonelada ng LNG ay naihatid ng perpekto ng walang kahit isang patak na natapon. Sumigaw ako sa aking opisina sa Hamburg. Nagpalakpakan din ang mga staff. Ang 1 taong pagsubok ay sa wakas nagbunga. Nang hapong iyon, may email akong natanggap kay Manong Diaz. Ang tapang ni Eric ang nagligtas sa paggawa ng barko ng Pilipinas. Kami ay tunay na partner na. Maikli ang mensahe, ngunit nadama ko ang sinseridad. Habang nakatanaw ako sa labas ng bintana, naisip ko, gaano ako katanga noong 1 taon nang ako ay nabulag sa kasakiman. Ngunit dahil sa pagkabigo na iyon, napagtanto ko ang tunay na halaga. Ngayon, kumpiyansa ako.
Ang teknolohiya ay hindi mga numero, kundi pilosopiya. At ang sentro ng pilosopiya na iyon ay ang katapatan at tiwala. Ngayon, ang mga bagong LNG carrier ay naglalayag sa dagat. Habang dala ang bandila ng Pilipinas at Alemanya, hindi lang sila nagdadala ng kargamento. Tinatupad nila ang pangako sa dagat. Naisip ko na bumili ako ng teknolohiya, ngunit sa katunayan, natutunan ko ang tiwala, at iyon ang pinakamagandang investment sa aking buhay. Salamat sa panonood hanggang sa huli. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-turn on ang notification. Ang tanawin ng daungan na nakikita ko mula sa opisina sa Hamburg ay tila walang nagbago mula noong araw na iyon. Ngunit ang mundo na nakikita ng aking mga mata ay ganap ng naiiba sa dati. Ang isang taon ay tila mahaba ngunit mabilis na lumipas. Noong panahong iyon, marahil ay nabighani ako sa malaking kita sa harap ko, at nagkunwari na hindi napapansin ang maliit na kaba na tumutunog sa kaibuturan ng aking puso. Ang anyo ng barko na nasusunog sa screen. Iyon ay isang napakalaking kabayaran na dulot ng aking kayabangan. Ngunit hindi ko naisip na ang paglalakbay na nagsimula sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa ay magtuturo sa akin ng isang napakahalagang kayamanan na hindi mabibili ng pera. Ang mga salita ni Manong Diaz na nakilala ko sa Pilipinas ay nananatili pa rin sa aking puso. Hindi kami barko ang ginagawa, kundi tiwala. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang isang metapora. Sa isang linya ng blueprint, sa isang sandali ng apoy ng welding, sa seryosong tingin ng pagsusuri sa bawat steel plate, ang kaluluwa na tinatawag na tiwala ay tiyak na nakalagay doon. Para sa akin, na naghahangad lamang ng kahusayan at bilis, ito ay isang karanasan na nagmulat sa akin. Ang daan na tila shortcut ay minsan ang pinakamahabang daan. Ang mga bagay na tunay na mahalaga ay hindi maaaring mapansin sa isang mabilis na pagtingin. Ang pag-unlad ng teknolohiya ay nagpapayaman sa ating buhay. Ngunit kung hindi sinasamahan ng puso ng taong gumagamit ng teknolohiya, maaari itong maging isang malamig na kasangkapan lamang. Hindi ba ang tunay na kailangan nating pahalagahan ay hindi nasa nakikitang mga numero o bilis, kundi nasa damdamin na nakalagay sa bawat proseso at sa matapat na puso na nagmamalasakit sa iba? Nang marinig ko na si G. Chen na dating karibal, ay nagkaroon ng tapang na aminin ang kanyang pagkakamali at nag-aaral ng mapakumbaba sa Pilipinas, labis akong naantig. Ang pagkabigo ay hindi ang katapusan. Kung mayroong isang sinserong puso na aminin ang pagkakamali at matuto mula rito, magbubukas ito ng pinto ng pag-asa para sa isang bagong simula. Sa simula ng kuwento, sinabi niya, ang panggagaya ay mas mabilis at mas sigurado kaysa sa innovation. Ngunit ngayon, naisip ko, ang panggagaya na walang kaluluwa ay maaaring lumikha ng isang magandang hugis, ngunit hindi kailanman magdadala ng puso ng tao. Ang dagat ay tumatanggap lang ng mga matatapat. Ngayon, ganap kong naiintindihan ang tunay na kahulugan ng mga salitang iyon. Ngayon, sa isang lugar sa dagat, isang barko na may bandila ng Pilipinas at Alemanya ay tahimik at matatag na naglalayag. Hindi lang LNG ang dinadala ng barko na iyon. Patuloy itong naglalayag habang nagdadala ng mainit na tiwala na nag-uugnay sa mga bansa at tao. Naisip ko na bumili ako ng teknolohiya. Ngunit ang tunay na nakuha ko ay tiwala. At iyon ang pinakamagandang investment sa aking buhay. Ano ang pinakamagandang investment para sa iyong buhay?